Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Una sa lahat, pagpasensya nyo na po, medyo maingay ang ating audio. Gawa ho ng may patay ho ang aming kapitbahay, mga ka-action, mga kakamping. Kaya maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. Okay, pag-usapan lang ho natin itong naging revelasyon sa isang interview dito kay dating Senator Antonio Trillanes. Ngayon, ang tanong ho natin, dapat na bang kabahan dito o mababahala si Mr. President Bongbong Marcos? Ito ho kasi ho, no? English po ito, sisikapin ho natin pag-transfer sa Tagalog nang maunawaan ho ng lahat. Pasensya na kayo kung yun ang magiging translation ko sa Tagalog, okay? Okay. Ito ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Ayon dito sa post ng One News, no? Credit po sa post nyo, 43 minutes ago. Ayon dito, former Senator Antonio Trillanes IV has claimed that an active group of retired armed forces of the Philippines EEP official is working to bring back the Duterte to power. An interview with One News Stericon, Trillanes said he received information that this group pushing for Vice President Sara Duterte to be installed as president. He added that while retired generals are behind the moves, some non-aligned officers have also expressed concern about the country political situation and are calling for a reset. According to Trillanes, the EEP current leadership has not been receptive to the Duterte camp and remains loyal to the chain of command and the Constitution. He noted, however, that the threat level remains at a medium warning that any further political crisis could be exploited by the group. Yun po yung post ng One News. Eto na. I-transfer ho natin sa Tagalog. Pasensya nyo na ho ang ating pag-transfer. Baka hindi nyo lubos maunawaan. Ito ho, mga ka-action. Iginiit ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ang isang aktibong grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines, EEP, ang nagsisikap na maibalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Sa panayam ng Stericom ng One News, sinabi ni Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyon na itinulak ng grupong ito na mailuklok bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte. Idinagdag niya na habang ang mga retiradong general ay nasa likod ng hakbang, ilang mga hindi nakahanay na opisyal ay nagpahayag din ng pagkabahala tungkol sa sitwasyong pampolitika ng bansa at nanawagan para sa reset. Ayon kay Trillanes, ang kasalukuyang pamunuan ng EEP ay hindi naging tanggap sa kampo ni Duterte at mananatiling tapat sa chain of command. Nabanggit niya gayunpaman na ang antas ng banta ay nanatili sa isang medium na nagbabala na ang anumang karagdagang pampulitikang crisis ay maaaring pinagsamantalahan ng grupo. Si Senator Antonio Trillanes po yan ang nagsabi sa isang interview sa Stericom. Okay? Ngayon, ang tanong natin, mangyayari ba yan? Yun yung pinakamalaking question mark. Sa totoo lang. Kung halimbawa man, di umano, totoo yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes, kung ngayon po yan gagawin, no? Disclaimer lang po ito opinion ko lang po at base lang po ito sa sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Okay? Halimbawa man, kung ngayon yan binabalak, hindi pa rin mangyayari yan, mga ka-action, mga kakamping. Sa totoo lang. Hindi yan nangyayari. Ngayon kung sa 2028 naman halimbawa, suportado ng mga retired, ito si Vice President,
kung tumakbo siya sa 2028, no? Hindi rin natin masasabi na siya ay manalo at hindi rin natin masasabi na siya ay matalo. Kahit papaano, may supporters pa rin yan ang mga Duterte, di ba? Kaya ito po ang pinakamagandang payo ko, no? Sa lahat ng mga sumasang-ayon dito kay Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa niya at mga magagandang programa, no? Dapat magkaisa ho tayo, 'di ba? Magkaisa po tayo. Loyalista ka man, kakamping ka man. Dahil alam ko ang mga kakamping, no, ay ayaw na rin na may isang Duterte pa na makabalik bilang isang presidente. Subok na ho natin sila eh, 'di ba? Subok na ho natin sila, 'di ba? So pagbigyan naman natin ang iba halimbawa sa 2028, 'di ba? Kung sino po ang karapat-dapat at kaya ipagpatuloy itong sinimulan ni Mr. President Bongbong Marcos. Nasa atin po nakasalalay ang pagpili ng susunod na Pangulo ng bansa natin na karapat-dapat at kaya ipagpatuloy itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Kaya dito sa revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, para sa akin ano lang yan, hindi ako na nababahala kasi sinubukan na yan last year ng mga supporters ng mga DDS, di ba? Noong September 21 nga, di ba? Ano mga sinisigaw ng mga supporters nila? Marcos resign, Marcos resign. Di ba? May nagawa ba sila? May nangyari ba? Wala. Di ba? Kasi mas marami pa talaga ang sumusuporta kay Mr. President Bongbong Marcos. Oo. At isa na dyan ang mga kakamping. Di ba? Kaya hindi ho papayag ang majority na kakampi o sinusuportahan ito si Mr. President Bongbong Marcos na siya ay papalitan ng basta-basta lang. Di ba? Oo. Alam nyo, sa totoo lang, sa mga kababayan natin na mga DDS, kung humahangad po kayo na maging Pangulo, si Vice President Sara Duterte, hintayin nyo na lang po ang 2028. Oo. At doon natin malaman kung sino talaga ang gusto ng taong bayan na susunod na maging Pangulo ng Pilipinas. Okay? So yun lang po mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!